Welcome to my vlog, guys. Medyo matagal po akong hindi nakapag-upload ng regular video, of course. Tsaka sa video na to, gusto ko lang talagang express yung sarili ko. Guys, marami po talagang pwedeng mangyari sa barko. Pero isa na dito yung makita mo yung ganitong kagandang langit at dagat. Plus po ito kapag seafarer ka, napaka-calming kapag ganito yung dagat, diba? Pero hindi araw-araw ganun. Tapos kapag nasa port naman tayo, naririnig ko yung bustling, ingay ng tao at sasakyan. Syempre po medyo na pabawasan yung feeling natin na sobrang layo natin sa family natin. Feeling ko na kapag nasa port, parang ang lapit ko lang sa kanila. Ewan ko ba bakit yan na to. But pag nasa gitna ng dagat, feeling kong layo-layo ko sa kanila, parang sa kabilang mundo. Pero kapag nasa port ako, syempre, pakiramdam ko, isang sakay lang, andun ako sa kanila. Araw-araw, ito yung trabaho natin. May mga maintenance job na kailangan nating i-perform. At yung ingay ng makina, yung araw-araw natin naririnig. At sa port naman, talagang bihira din makalabas kapag may mga maintenance job na priority gawin sa specific port. Minsan, lahat ng port, nakaplano na po yung trabahong gagawin. Kagaya nito, unit overhaul. So, hindi naman po lahat pwedeng gawin sa isang port. Kumbaga, kung may 6 to 12 units kayo, iisa-isahin nyo yun, paplanuhin nyo yun. At kapag container ship po kayo, hindi ganun katagal yung stay natin sa port. Mayroon 10 hours up to 36 hours. Depends on the cargo, the container that ilo-load at i-unload sa specific port. So, ganun lang po yung katagal yung stay ng barko sa port. At syempre, ako po naka-designate dito sa lower side ng piston, which is yung pag-disconnect ng piston rod at yung sa stuffing box. Ako po yung naka-designate dito. So, kailangan, pero syempre, hindi po ibig sabihin ikaw naka-designate, ikaw lang lahat. Syempre, may partner ka. Partner ko dito is yung magaling naming port engineer din. Tsaka, assist din namin yung electrician cadet namin dito. So, lahat talaga. At sa taas naman po, nandun si second engineer, nandun si fitter at si motorman. So, teamwork po talaga kapag ganito. Pero may mga trabaho po na kaya mong gawin mag-isa, kagaya sa generator, yung mga routine maintenance job, kaya pong gawin mag-isa. Kailangan lang talaga maging maingat kasi alam mo yun, isa lang yung buhay natin. So, kailangan natin makauwi ng buo sa family natin. Kaya, kailangan maging maingat. Aminin ko, talagang napakahirap ng trabaho sa makina para sa babae. Minsan, may mga time talagang sobrang mahirap. May time naman talaga na hindi ganun kahirap. Syempre, hindi naman for pareho. Pero yung kapag nasa oras na mahirap at talagang may pressure sa trabaho, na papaisip na lang ako na sana gumagawa na lang ako ng sandwich sa bahay, or kaya naging Disney princess na lang ako. Charot. Pero syempre, ang hirap po i-judge. Minsan na po rin talaga ako, napapaisip ako, napakalaki ng mga babae na nasa bahay lang, nagmamanage ng pera, mga anak at pamilya, bahay, ganun. Pero never know, diba? Kasi hindi ko rin naman alam kung ano yung pinagdadaanan nila sa buhay. Baka sa tingin ko napakaswerte nila. Pero may mga kaibigan din ako naman na nasasabi napakaswerte ko kasi I was able to earn na para sa sarili ko at sa family, diba? So, grateful po talaga ako. Pero
may mga panahon na hindi ganun ka-consistent yung emotion natin, na talagang matatamaan tayo na sana nasa bahay na lang ako. Alam mo yun, parang easy life. Gusto ko talaga maging madam. Paano po talaga maging madam? Yung, di ba yung madam, may pumapasok na lang ng pera sa account mo. Hindi ka na nagtatrabaho. Gusto ko po talagang ganun. Pero, eto, kahit kalabaw po tayo, mahirap talaga yung trabaho sa makina kung babae ka. Hindi ko naman sinasabing hindi rin mahirap sa deck. Mahirap din po talaga, pero extra lang po talaga ang sobrang hirap sa baba. Lalo na kapag may mga maintenance job. Nakakatulong po talaga kapag meron kang mga katrabaho na mayroong magandang samahan, good vibes, good attitude. Kumbaga, kahit naman hindi ganun kagaling sa trabaho or nakompensate po yun kapag talagang mababait yung kasama mo. At kapag alam mo yun, yung intact yung teamwork, ang samahan ng team, yun po talaga nakakaganda ng kontrata. Alam mo yun, parang nababawasan yung pressure sa sarili mo, nababawasan yung kung ano may yung pinagdadaanan mo, kasi may may support ka. Kumbaga, yan, tulog-tulogan lang po ako niyan, hindi po talaga ako totally tulog dyan. Maneuvering po yan, pero gising po ako niyan, naririnig ko po lahat-lahat. Siyempre, sa kontrata, kailangan nakaka-shore leave tayo. Yung shore leave na kasama mo yung mga taong komportable kang expression sarili mo at hindi yung mag-judge sa'yo. Yung mga naging kaibigan mo din on board. At yung feeling mo na hindi ka marirelieve mo yung sarili mo ba. Yung hindi mo kailangan na i-fake yung samahan. Kumbaga, napakagaan yung pakiramdam mo sa kanila. Yun po yung mga magandang kasama sa shore leave at sa barko. At syempre, hindi po ganun katagal sa makakalabas. Kailangan na namang bumalik sa barko at umalis yung barko. Talaga sa kontrata, ang importante talaga, yung may magandang samahan sa barko, may mga kasama ka na mababait. At the same time, hindi ka rin naman naglo-look forward na may makasama ka na mababait. Dapat ikaw din, mabait ka rin, naintindihan mo rin yung mga pinagdadaanan ng kasama mo, at hindi sa liit ng mga sitwasyon